Malapit na ang trade deadline at ang tanong ngayon ay kung hahabol ba ang San Miguel Beer para makuha yung power forward na kanila ng inaasam. Yan na lang talaga ang kulang sa San Miguel Beer. Marami magsasabi. Ang dami ng mga superstars dito sa San Miguel Beer, puro all-star. Pero kailangan tignan natin na yung sa lineup nila, ayon dito sa mga SMP insiders mismo, ay kulang sila sa power forward. Madalas ginagamit si Don Troliano pero undersize siya dyan. So ang tinitignan nga nila itong si Troy Rosario at kung hindi siya maging available, kung hindi pa kakawala ng Blackwater, baka ito si William Navarro ang kunin nila o kaya subukan last itong si Jason Perkins. Si Perkins ang talagang medyo mahirap dyan. O kaya kung hindi man maging available yung mga yan, pwedeng temporary solution. For example, itong si Andres Cahilig o si Roosevelt Adams. Ibig sabihin, huwag na tayong magulat kung gagawa ng move ang San Miguel Beer dito sa trade deadline. Sasabihin ng iba, ang lakas na ng lineup ng San Miguel Beer, bakit mo pa gagalawin? Kung napapansin ninyo nito sa mga huling games ng San Miguel Beer, itong si Vic Manuel halos hindi na ginagamit. Isang senyales yan na out of favor na siya dito sa rotation nitong si Coach George Gallant. Dahil ang problema kay Vic Manuel, wala siyang 3-point shot. Hindi si Rodney Brondial, wala ring 3-point shot. Pero si Brondial magaling sa hustle defense at mas masipag sa rebounding. Kaya nakita natin pag off the ball, maganda gumalaw ito si Brondial. Kaya mas maganda madalas siyang gamitin kaysa kay Vic Manuel. Si Vic Manuel limited lamang do sa post-up game niya at sa medium range jump shots. Ngayon, ang San Miguel Beer, bihira na yung mga medium range jump shots nila. Ang gusto nila, kung titira ka sa labas, tumira ka na ng 3 points. So sa ngayon yan ang problema at mukhang yan ang dahilan kung ba't si Vic Manuel nawawala na ng playing time dito sa San Miguel Beer at malamang sa malamang ito ay matrade na para sa ibang power forward na may 3-point shot. Ginawa ng unrestricted free agent ng Barangay Ginebra itong si Jared Dillinger. Ito ay parang bigyang daan itong si David Morel na pipirma na ng kontrata sa kanila. Pero hindi pa dyan natatapos dahil sinabi ni Coach Tim Cone na gusto niyang kumuha ng isa pang small forward bukod dito kay David Morel. Ang tinitignan daw nila bukod sa PBA Trades Free Agency ay yung mga players ng MPBL. Pagdating dyan sa MPBL, ang nakikita natin pwede nilang kunin itong si Gab Banal. Alam natin naglaro yan sa TNT at sa Blackwater. Si Carl Brian Cruz, si Art de la Cruz na dating player ng Ginebra, si Levi Hernandez, Michael Cañete at si Warren Bonifacio. Ilan lamang yan doon sa mga players na nasa MPBL na pwede nilang kunin. Ang binanggit lang natin ay yung mga small forwards. Kasi yun ang sinabi ni Coach Tim Cone. Siyempre kung gusto nilang kumuha ng mga big men, well, nandiyan sila Raba Al-Husseini and of course si Greg Slaughter. Pero kung small forwards, yung si Gab Banal at si Carl Brian Cruz, yun ang pwede sa MPBL. Siyempre sa PBA Free Agency, pwede rin sila sumubok. Kinuha nga nila si Morel o di kaya naman ay sa pamamagitan ng mga trades. Ang maliwanag dito, kinumpirma ni Coach Tim Cone na hindi pa tapos ang Ginebra pagdating sa galawan ang pagdagdag ng player. Dahil nga, inaasahan nila medyo matagal mawawala ito si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray. Dahil dito, asahan natin na ang Barangay Ginebra gagawa pa ng moves para kumuha ng iba pang mga players bukod dito kay David Morel. So, kumpirmado yan galing mismo kay Coach Tim Cone. Ang tanong na lamang ay kung saan at kung kailan. As soon as possible ang target ng Barangay Ginebra sa pagdagdag ng mga players dahil alam nila patapos na itong eliminations at gusto nila masiguro na malakas yung kanilang lineup ngayon. Dahil syempre, pag umpisa ng playoffs, mahirap na kumuha ng bagong player dahil syempre pag playoffs, mahirap mag-adjust yung mga player dahil iba na ang performance ng mga teams doon. Si Javi Gomez de Leano, isa sa ngayon sa mga kinukonsidera na top scorers dito sa PBA. At ang tanong ay ito kaya ay mate-trade. Madalas nababanggit ang pangalan nito na baka pwedeng mapunta sa Magnolia o di kaya ay sa bibalik sa Ginebra dahil parang nalugi Ginebra doon sa De Leano for Jeremiah Gray trade. Pero ang isang posibilidad din dyan ay baka opera ng TNT itong Terra Firma para makuha si De Leano. Dahil sa ngayon ang TNT tropa naghahanap ng isa pang additional scorer na pupunod sa pagkawala ni Mikey Williams at ang nakikita nila dyan ay itong si Javi Gomez de Leano. Siyempre dahil nasa Terra Firma itong si Javi, hindi yan basta-basta pakakawalan. Lalo na at baka may mga SMC teams na mga ilangan dito. So ang kailangan nating tingnan dito kung papayag ba itong TNT na mag-offer ng isa ring quality player para dito kay Javi. Dahil siyempre,
pataas ang presyo na ibibigay dyan ng Terra Firma. Ngayon, nasa kanila yan kung tatanggapin ito o hindi. Kinakailangan lang masigurado na kapag nag-trade itong Terra Firma at TNT kung sakasakali, asahan ninyo na magiging balance yan dahil syempre hindi naman papalugi ang bawat isa. Ngayon, ang TNT maliwanag kinakailangan ng scorer dito dahil nakita naman natin pagdating sa lineup medyo masyado silang umaasa dito kay Calvin Oftana na lamang. Kaya kung sakaling makuha nila si Javi, maganda na rin yan. At syempre parang yan ang alternative nila just in case nga na itong si Stephen Holt na gustong makuha ni Chot Reyes ay hindi sa kanila ibigay. Kaya sa tingin ko magiging okay ito si Javi Gomez de Leaño kung mapupunta sa TNT. Ang tanong na lamang sino ang hihilingin kapalit ng Terra Firma dahil sigurado mabigat ang hihilingin nila. Baka si RR Pugoy. Sa tingin ko hindi papayag ang TNT na mawala si Pugoy dyan. Kaya medyo long shot na makuha ng TNT itong si Javi Gomez de Leaño mula sa Terra Firma. Ano nga bang nangyari dito kay Gio Halalon? Ito ay nilagay sa injured list nitong Magnolia Chicken Templado sa injured reserve list nila habang inactivate naman itong si Rom De La Rosa. Hindi pa maliwanag kung anong balita dito kay Gio, kung ano extent ng injury niya at kung kailan ito makababalik. Hindi masyadong maganda timing kung mawawala si Gio Halalon lalo na at patapos na yung mga games nitong Magnolia dito sa eliminations at naghahabol sila doon sa twice to beat advantage. Ngayon, ang tanong ng karamihan, ito kaya si Gio Halalon ay posible na i-trade ng Magnolia. Meron kasing mga reports na lumalabas na baka itong Magnolia interesadong makuha itong si Shawnee Winston ng Converge Fiber Xers at baka ipalit yan ay itong si Halalon at itong si Calvin Abueva. Sa ngayon kasi nakikita natin kung Abueva for Winston lang baka hindi pumayag ang Converge. Pero kung isasama mo si Halalon, ay baka pumayag na sila. Ito naman kasing si Shawnee Winston, pwede yung maging shooting guard, pwede maging small forward, versatile maglaro yan. Yun nga lang ang tanong, papayag kaya ang Magnolia na pakawalan nitong si Gio Halalon? Alam natin na integral part yan ng lineup nila. Kaya marami nga nagtatanong kung ito ba ay payag silang i-trade para dito kay Shawnee Winston. Medyo mabigat yan kung ipapalit mo si Halalon dahil alam natin ginagamit talaga yan ng Magnolia. So tignan natin kung matitrade nga o baka naman talagang merong injury ito kaya hindi nagagamit. Kasi kung meron niya talagang injury, syempre hindi yan tatanggapin ng Converge Fiber Xers. Ang ngayon itong gagawin ng Magnolia, lalaban mamaya of course sa San Miguel Beer, very crucial game yan. Pero kung titignan natin yung future nitong Magnolia, kinakailangan siguro ng pagbabago na rin dahil kinakailangan nilang tapatan yung mga ibang teams katulad ng San Miguel Beer. Alam naman natin na itong Magnolia ay under pressure na manalo ng kampyonato. Shout out kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Alexis Teterala, JJ Sibum, John Ray Marquezuela. Binabati din natin si Jason Mendoza, Dexter Domer, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Michael D, si John Mark Cantos, Katsakino Dukusin, Ronald Berbosidad, Rico Olarte, Junjun, Angie, Patpat at P-Boy Matas, si Enju, si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang, OG, Len Gio, Ochia Santillana at Tagle Family, RG Bueno at Talina Family, Edwin Carmona Jr., si Jonel Alagon at si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang at si Anthony Alon.